At ayan po ang ating unang balita sa video na ito kung saan ang sabi rito, Ripple CEO puts this bull signal at 75% by April. XRP Army says this is bullish. Yan, ang 75% bull signal ni Ripple CEO Brad Garlinghouse. April 2026. Kaya markahan po ninyo ang mga kalendaryo ninyo, lalo na kung hawak ninyo pa ang mga XRP ninyo simula noong panahon pa ng Hapon. Sabi ni Ripple CEO Brad Garlinghouse, may 75% chance na by end of April, back on track na at malapit na sa final resolution ang lahat. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yan po siya, ang Ripple CEO na si Brad Garlinghouse. Yan, hindi lang ito tungkol sa presyo, kundi tungkol sa tinatawag nating regulatory clarity. Alam nyo naman sa crypto, ang clarity ay parang X mong malabo, mahirap habulin. Pero ngayon, mismong si Brad na ang nagsasabi sa isang X space, 75% na raw na mafa-finalize. Yan, mafa-finalize na raw po ang lahat bago matapos ang April. Sana pati sa pag-ibig, may 75% certainty rin tayo, di ba? Ngayon ay bakit April? Dahil po ito sa Clarity Act. Ito yung batas na magsasabi kung sino ba talaga ang boss sa digital assets. Ang SEC ba o ang CFTC? Isipin po ninyo, parang barangay dispute lang yan na kailangan na ng perma ng kapitan. Nitong January lang, sinabi ni Garlinghouse na closer than ever na ang legislative progress sa Washington. Matatandaan po natin na noong April 2025, natapos na ang madugong legal battle ng Ripple at SEC. Tapos na ang boxing doon. Kaya ang focus ngayon ay yung mas malawak na rules para sa buong US market. Sabi ng XRP Army, ito na raw ang simula ng US regulated era. Kapag may rules na, papasok na ang mga bigating institutional investors. Pero syempre, hindi po mawawala ang mga bashers. May mga nagsasabing, Brad, asan na ang gains? Pagod na kaming mag-abang. Valid naman, pero sa risk models ng mga malalaking kumpanya, ang 75% certainty ay sapat na para magsimula silang mag-allocate ng pondo. Kaya yan ang bottom line, ang April ay hindi lang basta buwan ng tag-init. Baka ito na ang buwan ng tagyaman o taglinaw. Yan, taglinaw para kay XRP. Kaya abangan po natin kung papalo ang 75% na yan. At heto naman ang ating sunod na balita rito. Sabi rito, until XRP reclaims this support base, 0.70 remains on the table. Ayan mga Lodi, kumapit kayo sa upuan ninyo. Dahil sa XRP ngayon parang relasyon ninyo, magulo. May mga bullish signals na tayong nakikita. Pero bago ka mag-order ng Lambo, makinig ka muna. Sabi ng analyst na si ChartNerd, hanggat hindi nababawi ni XRP ang $1.80 support na base, yung pangarap nating pagyaman, baka mauwi muna sa sana all. Yan mga ka-crypto, tingnan natin tong tinatawag na Goshan Channel. Sosyal pakinggan ano? Parang pangalan ng mamahaling pabango. Pero sa crypto, ito ang nagsasabi kung trend is your friend o trend is your end. Sa monthly chart, kitang-kita.
Yan, kitang-kita po na si XRP ay laging nagre-retest sa upper band nito bago humataw pataas. Parang yung ex mo lang, babalik-balikan ka muna bago tuluyang mang-iwan. Ang problema, nasa ilalim pa tayo ng red zone. Technical term dyan, kabado 20. Ngayon, ang magic number natin ay $1.80. Ito po ang structural pivot. Kung hindi tayo magsara sa itaas niyan, may posibilidad na bumisita po tayo sa 0.70. Opo, si 10 centimos na dolyar. Isipin mo, parang bumili ka ng iPhone tapos naging Nokia 3310 ang value. Masakit, di ba? Sabi nga sa chart, kung hindi tayo mag-reclaim, posibleng makita natin ang low na ito sa May o June. Sakto, mainit ang panahon. Pati portfolio mo, sunog. Siyempre, hati ang opinyon ng bayan. Sabi po ng isang user na si Surf Liquid, signals are nothing without reclaim. Tama naman siya. Parang nag-I love you lang yung crush mo pero hindi ka naman nililigawan. Scam yun. Pero may mga gaya naman ni Joseph Lamana na hindi makapaniwala sa 0.70. Sabi niya, sa laki ng infrastructure ng XRP ngayon, ang 0.70 pa rin. Ayan, sa laki daw ng sa laki ng infrastructure ng XRP ngayon ay babagsak pa kaya siya sa 0.70? Yan, parang sinasabi mong ang Ferrari, ibebenta mo sa presyo ng tricycle. Kaya nakakagulat. Pero sa crypto, lahat po talaga ay posible. Yan mga ka-crypto, ang bottom line po rito ay bullish ang signal pero pending ang confirmation. Kailangan nating basagin ang $1.80 para masabing to the moon na talaga. Hanggat wala po yan, keep some cash ready. Baka makabili tayo ng discounted XRP sa 0.70. Tandaan sa crypto ay hindi ka talo hanggat hindi ka nagbebenta o hanggat hindi ka na-scam. Kaya ingat lagi. At ayan, sa balita naman na ito, sabi ay escrow on the XRP ledger advances to the next level. Here's the latest. Alam nyo ba kung ano ang mas matibay pa sa pangako ng ex mo na magbabago siya? Escrow sa XRP ledger. Pero teka, may bago tayong balita. Kung dati ay parang VIP lang si XRP dahil siya lang ang pwedeng i-escrow, ngayon open na ang party para sa lahat. Nito pong February 14, 2026, habang ang iba ay busy sa pag-ibig, ang XRPL busy sa pag-upgrade. Ayon po rito kay Vincent Van Code, pumasok na ang tinatawag na token escrow. Ibig sabihin hindi na lang native XRP ang pwedeng i-time lock. Pati ang mga issued tokens gaya po ng RLUSD pwede na ring dumaan sa settlement structure ng ledger. Parang pag-ibig lang yan. Kailangan ng conditional release. Hindi pwedeng ibigay ang lahat agad-agad. Dapat may kondisyon muna. Ang kagandahan dito, hindi mo na kailangan ng third party o komplikadong smart contracts sa labas ng network. Low cost, mabilis, at sigurado. Parang pag-amin mo sa crush mo na friends lang tayo, diretso at walang paligoy-ligoy. Ngayon ay bakit po ba ito big deal?
Ayan, big deal po ito dahil ang mga financial institutions mahilig sa regulasyon. Sa bagong update na ito, mas mapapadali ang collateral management at saka trade finance. Isipin mo ang RLUSD na stablecoin ni Ripple, mas magiging gamit sa mga transaction ng malalaking kumpanya dahil sa programmable coordination na ito. At ayan mga ka-crypto, sa madaling salita, ang XRPL ay hindi na lang experimental tool. Nagiging production grade na ito para sa digital finance ng buong mundo. Quiet upgrade lang daw ito, pero ang epekto parang lindol na yayanig sa market. O paano? Alam mo na ha? Ang XRPL level up na. At ayan, sabi naman sa balita natin dito, developer to XRP holders, stay patient, we will push higher. Ayan, kumusta na po ang patience mo? Buhay pa ba o parang hairline ko na paurong ng paurong? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ngayong February, nito pong nakalipas na February 13, 2026, nag-ingay ang developer at crypto enthusiast na si Bird. Ang kanyang mensahe, stay patient, XRP holders, we will push higher. Short and sweet, parang height ng ex mo. Pero ang tanong, totoo ba o hopya lang? Yan, tignan po natin ang resibo. Nag-post po dito si Bird ng kanyang 4-hour chart mula sa Coinbase. Ayan po. Nakita po dito na si XRP ay naglalaro sa $1.36. Simula kasi noong late January, para tayong nasa slide sa playground. Pababa ng pababa ang trend line. Pero heto po ang plot twist. May nakitang consolidation sa area itong si Bird sa ilalim ng trend line na ito. At ayon po sa kanyang mahiwagang green arrow, ang susunod na stop, ang susunod po na stop ay lampas $2. Pero syempre, sa mundo ng crypto, hindi pwedeng walang drama. Ano ang reaction ng community? Yan po ay daig pa ang breakup sa bilis mag-react. Isang user po na si Yunosku ang bumanat. Puro stay patient. Habang ang account ko naglalako na sa harap ng mga mata ko. Ayan. Ramdam kita pre. Yung tipong patient ka pero yung portfolio mo kailangan na ng oxygen tank. May mga realist din dito gaya ni Crypto Love and Pain. Sabi niya baka humalik muna tayo sa 0.90 bago tayo mag-rocket ship pataas. At kung mabasag daw ang $1.80 resistance, doon na magsisimula ang tunay na ligaya. Sa kabilang banda, si Kibria naman, pessimistic. Sabi niya, hindi raw matibay ang support sa $1.36. Para daw itong pangako ng politiko, madaling mabali. Sa ngayon, sa XRP ay parang taong nag-iisip kung magre-resign na ba o hihintay lang ng bonus. Nakakompress po ang price action sa ilalim ng descending resistance. Para magkatotoo po ang hula ni Bird, kailangan natin ng matinding buying pressure. Kailangan nating basagin ang pader na yan para makita ang $2. Yan, kaya ang bottom line, naniniwala po si Bird na may higher levels pang darating. Pero sa ngayon, ang investment mo ay hindi lang pera, kundi patience. Kaya kung XRP holder ka, huminga ka ng malalim. Ang tanong, hanggang kailan ka kakapit? At ayan, sabi naman sa balitang ito,
American bankers want to slow down Ripple or XRP bank review. Here's why. Akala nyo ba smooth sailing na ang pagpasok ng crypto sa banking world? Well, nagkakamali po kayo. Nito pong nakalipas na February 11, 2026, meron pong kumalat na liham na parang love letter pero puno ng red flags. Ang American Bankers Association sumulat sa Office of the Comptroller of the Currency. At ang kanilang hiling, teka lang, bagalan muna natin ang pag-approve sa mga crypto-focused firms na gustong maging national banks. Sabi ng mga bankers, kailangan daw ng long-term evaluation para sa safety standards at consumer protection. Safe daw ba talaga? O baka naman ang safety na tinutukoy nila ay yung safety ng sarili nilang bulsa. Kasi naman, kapag ang mga kumpanyang gaya ng Ripple ay nakakuha ng National Bank Charter, magkakaroon sila ng direktang access sa payment rails. Ibig sabihin, wala ng middlemen. Goodbye fees, goodbye antayan ng 3 araw para sa transfer. Ngayon bakit nga ba sila nanginginig? Simple lamang po, efficiency. Habang ang mga lumang bangko ay parang pagong kung gumalaw, ang Ripple at ang XRP Ledger ecosystem ay mabilis pa sa chismis ng kapitbahay ninyo. Sa integration ng RLUSD at ang partnership sa mga exchanges gaya ni Binance, mas lalong nagiging madali ang dollar settlement gamit ang blockchain. Kapag naging mabilis, mura at transparent ang bawat transaction, sino pa ang gagamit ng mga lumang sistema na di-manual? Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa lisensya. Ito ay strategic move. Kapag pinatagal ng mga regulators ang pag-approve, binibigyan nila ng oras ang mga traditional na bangko para makahabol. Pero ang problema, ang technology ay hindi po naghihintay. Kung dito po sa US ay mabagal ang galaw, ang innovation, investment at mga infrastructure ay lilipat sa ibang bansa na mas bukas ang isip. Kaya ang reality, ang bilis ng regulatory response ang siyang magdidikta kung magiging core ba ng US banking ang blockchain o kung gagawa na lang ang crypto ng sarili nilang parallel network na hindi na kailangan ang mga lumang bangko. Sa huli, hindi po mapipigilan ang ulan, lalo na kung ang ulan ay gawa sa XRP. At heto na po ang ating panghuling balita sa video na ito, kung saan ang sabi rito, Zach Rector calls $1 XRP double bottom. Yan, sa mundo po ng crypto, ang numerong $1 ay hindi lang basta presyo. Ito ay isang psychological wall. At ayon po sa tanyag na analyst na si Zach Rector, ang pader na ito ang magsisilbing double bottom para kay XRP bago matapos ang nakakaantok na bear market. Ang tanong ng marami, babagsak pa ba tayo ng tuluyan? Ang sagot ni Zach, malabo pa, sa sabaw ng pusit ang 0.25. Kamakailan lang ay lumabas po ang video rito ni Rector na may simpleng caption na $1 XRP double bottom. Ipinaliwanag po niya na ang asset ay posibleng bumalik at humalik sa $1 level. Noong nakarang linggo, sumilip na sa XRP sa $1.11. Pero ang target range na binabantayan ngayon ay sa pagitan ng $1.20 hanggang 0.90. Isipin mo na lang, para itong sale sa mall. Alam mong darating
pero hindi mo alam kung anong oras eksaktong magbubukas ang pinto. Marami ang nagpapakalat po ng FUD o Fear, Uncertainty, and Doubt. May mga nagsasabing babagsak si XRP sa 0.80, 0.50 o kahit sa nakakatakot na 0.25. Pero diretsahang tinanggihan ni Rector ang mga prediksyong ito. Sabi niya, I don't believe there is a realistic chance. Sa madaling salita, mas mataas pa ang chance na manalo ka sa loto nang hindi tumataya kaysa makita ulit ang 25 sentimos na XRP. Kaya pasabog po tayo dyan. Dahil sa kompas ng market, dahil po sa kumpas ng market, ibinunyag ni Rector ang kanyang personal na diskarte. Front running dollar. Ibig sabihin, hindi na po niya hihintayin na tumama mismo sa $1 ang presyo. Nakapila na ang kanyang buy orders ng mas mataas ng konti rito. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang taon na bibili siya ulit ng spot XRP. Kapag ang isang analyst na matagal ng tahimik ay biglang naglabas ng pera, alam mong may linuluto sa kusina. Ngayon ay hindi lang po siya ang gumagalaw. Ayon po sa mga private conversations, pati ang mga OG o yung mga matatandang holders ng XRP ay nagsisimula na ulit mag-accumulate. Ang range na $1.20 hanggang 0.90 ang nagsisilbing magnet para sa mga eksperto. Sa huli, ang double bottom na ito ang posibleng maging huling hininga ng bear market bago ang susunod na malaking lipad. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.